Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the button. Okay, now, ngayong araw na to, yung Blue Ribbon Committee ay nag-conduct ng hearing patungkol sa anomalyang flood control project. At dito, kumanta na. Okay? Kumanta na si Alcantara kasi before, nung first hearings na ginawa ni Marcoleta, dinideny niya pa na walang ghost projects, walang anomalya doon sa Bulacan. Di ba? Okay. But now, kumanta na siya guys. Okay? So, malaking development dito at naawa din ako sa tao kasi mangiyak-iyak siya sa unang video. Okay? Bakit? Kasi I'm sure matatakot siya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, di ba? Kasi malaking mga tao tong binabangga niya ngayon, di ba? Okay, so let's watch and then dito binurga niya yung mga taong, mga politikong involved sa flood control projects at kumuha ng kickbacks. Okay, let's watch this. Sa akin pong... Ito. Ayan. Sa akin pong... Yan. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang... Kung unang-una, di ba, kita niyo pa yung itsura niya, ano pa, na deny pa. Pero dito, parang ano na siya parang hindi niya kinaya. So, imagine niyo, sa dami ng perang kinuha nila, at siguro sa baha, mga nataong nadami sa baha, matay. Siguro hinamasmasan tong tao na to. Di ba? At imagine niyo, guys, kung siya yung makukulong, di ba? Kung siya yung makukulong, pero yung nasa taas, hindi makukulong, parang tumalon ka sa kumanoy, di ba? So, medyo naawa ko sa tao nito. Okay, anyway, let's listen. Ang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Okay. Hanggang ating sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pulo. Okay, so yun. Si Yusek Bernardo, actually guys, hindi siya wala siya dito sa hearing na ito. At isa siya sa mga higher officials, public officials ng DPWH na kailangan ilagay dito sa hearing na to. Kasi dito talaga makikita natin kung sino-sino yung mga nabinigyan niya, di ba? At ang pinaka-glaring dito, yung mga regional offices na hinawakan niya. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo. Okay, so ang gagawin natin, papakita ko sa inyo yung mga actual ng mga tao na sinabi ni Alcantara. Okay, so Yusek Bernardo yan. Yung una. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Yung intindi ko sabi kanina, yung proponent ay yung actual na politiko na dapat ko kukuha ng pera na yun. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat.
kung ang kabuuang ibinaba po. Okay. So si Yusek Bernardo, okay? Yun ang isa sa mga pinakauna. Now move tayo sa sa advance natin siya, guys. Dito sinabi niya ni Alcantara kung sino ang sumunod. Okay? Daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano yun, si Jinggoy, diba? Safe ka na. Ay, hindi pa pala. Safe ka na. Nakakaano naman to si Marcoletas sasabihin mong safe ka na pero ngayon kumanta na. Meron diba? Pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Dito sasabihin niya kung paano. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, yun na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Pagka extra, si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po hindi po ako ang nagdadala, wala po kami. So kanina na-check ko to, ang sabi niya hinanda lang niya yung 350 million at lumabas yun sa report ni Senator Ping. Okay? So that means hinanda niya pero hindi siya yung nagbigay. Itong si Bernardo daw, yung Yusek. Okay? So yan. So si Jinggoy ang pangalawa. Now punta tayo sa I think malapit na siguro si Joel Hing susunod dito Hindi ko po nakakarap Senator Jinggoy po. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Anong sabi ni Joel? Wala daw dun sa kanyang hinahawakang libro. Yung budget, yung 600 na insertion. Anong sabi ni ni Senator Ping? Nandun sa unprogrammed funds. So, di ba? Nasabi siya. Now, natunayan dito na tugma yung sinasabi na confession ni Alcantara. O, di ba? Okay, so let's listen more. Ay. Wait lang. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na proponent ganito. Parang daw po mapagbigyan. Multipurpose, so, Grabe. Nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So lumabas po yung pondo, I think UA po. So hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam sin mayroon pong 25%. Ako po ang Okay. So anyway, move natin sa susunod na tao. Ito, pakita ko sa inyo, guys. So yan, si Joel sabit yan. Saltigo. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong
pagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Okay, so yan, si Saldico, sinabi ni Alcantara, di ba? So that means, although si Joel tsaka si Saldico, I remember, meron silang done before, okay? Pero kung siguro sa pagnanakaw ng pondo ng bayan, parang walang walang kalaban-kalaban di ba? Grabe. Okay, so move natin guys. Yung na-capture ko, ang pinakalas, idol ng iba. Okay, move natin kay, wait lang ha. Okay, dito. 300. Sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay Aragoy. Okay. So, Bong Revilla. Sabit din si Bong Revilla, di ba? Kandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni si Bernardo Henry kay Sed Bong Ala. Di ba? Sa mga senador, si Joel, si Jinggoy, tsaka si Bong Revilla. Si Bong Revilla tsaka si Jinggoy, alam niyo guys yung history ng dalawa sa PDAF, 'di ba? Nakulong sila. Tapos nung nakulong sila, ano nangyari? Pinalaya ni Duterte. 'di ba? Ang galing, no? Kumbaga hindi nadala talaga. So, kaya yung mga merong mga gustong maging senador, hindi niyo talaga maiisip, grabe yung paggastos nila ng pera sa kampanya. Bilyon, halos yung iba, bilyon milyon. Overspending. Kaya pala, dito sila kumukuha ng pang bawi doon sa kanilang ginastos na kampanya. Di ba? So, klarong-klaro. Okay? At I believe not only them, meron pang isa, hindi ko siya na-capture, pero pakita natin yung another page. Okay? So, sabi dito, NBI recommends filing of criminal raps versus Villanueva, Estrada, Co, and others. So, that means damay si Jinggoy, si Saldico, si Bernardo, tapos itong former representative, okay? At si Alcantara. Okay? Ito ay ni-recommend ng National Bureau of Investigation ayon sa mga details na nakuha, okay, guys, sa Blue Ribbon Committee. Okay? At sabi dito ni Justice Secretary Jesus Crispin that he will recommend indirect bribery and malversation of public funds. Tapos, we had the NBI come over, the AMLC or Anti-Money Laundering Council, of course. The National Prosecution Services is housed, the DOJ. We met. Kumbaga na-met nila si Alcantara sa mga affidavit niya, 'di ba? At I think kaninang umaga din ay pumunta si Joel Villanueva doon sa I remember sa ICI, yung Independent Commission body na nag-iimbestiga ng flood control projects. Now, guys, kung natatandaan nyo, sinabi nila si Roberto Bernardo, yung USEC ni USEC na DPWH nung unang panahon. I remember he was a undersecretary noong panahon ni Mark Villar. Kumbaga, so noong panahon ni Duterte ay naging naging undersecretary siya, at dito na rin hinandle niya, yung pakita ko sa inyo guys yung another page. Yan.
In 2017, Bernardo was named DPWH Undersecretary of Regional Operations. So, inaandol niya yung Visayas NCR at Region 4B. Ata yan? Okay? So, hindi lang to maliit na bagay na pinag-uusapan. At ang issue ay hindi lang sa Bulacan. Isipin nyo guys, definitely mangyayari, I'm sure, yung mga offices na handle nitong Bernardong to. Diba? So, that's it. So, guys, if you have any comments or suggestion, please like and subscribe. Ano sa tingin nyo? Meron bang naging magandang development ngayon? Para sa akin, meron talaga. Okay? And I'll see you in the next video. Salamat po.